para matanggal siya ay conviction, no? After impeachment, hindi ka matatanggal basta-basta kung hindi ka mako-convict ng Senate sitting as the impeachment court. So, sa tingin ko malabo na ma-convict si Vice President Sara hanggat nandiyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, no, tapos si Ping Lacson at saka si Soto. Sumusunod ito sa isang malaking religious bloc, hindi ko nababanggitin ang pangalan, na kaalyado ng mga Duterte. Sa tingin niyo po ba, itong mga namomonitor na mga glitch o di kaya ay mga pagtatanong ng ating mga kababayan, mga problemang na-encounter nila, hindi ba obligado ang COMELEC dito na agad tugunan na ito at hindi na antayin na dapat merong mga formal na mga request, merong mga agad-agad na, kumbaga, kailangan mo nang magreklamo, wala bang kapangyarihan ang COMELEC? Kasi, di ba, nakasalalay sa kanila, pati sa batas, na dapat magkaroon ng transparent na halalan. Yun nga ang problema eh. Si Amy, kapatid ni Bongbong, pag-upo ni Amy, nangako siya na rerepasuhin itong automated voting system. Noong umpisa, yun nga yung ginagawa niya. Nagkakaroon ng mga hearing, no? At yung NGO na kakampi ko, kaibigan ko, nagpe-present ng mga position papers doon kina Amy, no? Pinagpipilitan nga yung hybrid system. Aba, later on, it died a natural death. Parang nakalimutan na at napunta na yung isip ni Amy sa ibang matters. Nakalimutan na yung amendment of the hybrid, para ipasok yung hybrid system. Yung mismo kapatid niya, biktima niyan eh. Hindi naman binilang ng COMELEC yung yung nagprotesta si Bongbong. Hindi naman binilang ng COMELEC yung mismo mga balota. May mga balota pa nga na basang-basa, no? Nabasa daw ng ulan. Ayon sa COMELEC, sa Presidential Electoral Tribunal, ayon daw sa batas, ang bibilangin lang, ang susundin lang na bilang ay yung bilang ng machine. Hindi na raw kailangang bilangin isa-isa yung mga balota. Kaya ka nga nagreklamo, kaya ka nga nagprotesta sa Presidential Electoral Tribunal para bilangin yung mga balota, buksan yung mga ballot boxes, bilangin yung mga balota isa-isa. Pero hindi ginawa yan ng Presidential Electoral Tribunal. Ang ginawa lang nila, kung ano yung inulit lang nila yung pagbibilang ng mga machine. Di natural, ganun din yung magiging resulta. Kaya natalo sa protesta si Bongbong. Ang kinalulungkot namin ay bakit yung kapatid ni Bongbong na dinaya at kitang-kita na mali yung batas dahil ayaw bilangin yung mga balota mismo at nagre-rely pa rin, no? Nagprotesta ka na, magre-rely pa rin yung Electoral Tribunal doon sa resulta na isinuka ng mga machine. Yun nga yung nirereklamo mo eh. Bakit yun pa rin ang pagbabasihan? Di useless yung protest. Bakit hindi natupag ni Amy yan? 6 na taon siya nakaupo dyan at saka itong mga ating mga senador na iba pa, 6 na taon kayo nakaupo dyan. Pagkatapos ngayon kayo magrereklamo. Huli na, no? Huli na. Yun nga po, dapat sila na nga yung nanguna kasi naging biktima sila or baka may nakita sila na, advantage sa atin to sa hinaharap. Yun nga baka nga may laman yung sinasabi ng congressman na kaibigan ko na palabiro, sinabi niya doon sa Amerikano, kasi yun nga, nagtataka yung Amerikano eh. Nakita namin talagang ang hirap mandaya. Pinaliwanag ng Amerikano, walang port, tapos hindi tumatanggap ng anumang signal from the outside, hindi mo talaga mape-penetrate, it's impossible to penetrate. Tapos yung kanyang memory system,
pagka nalagyan na ng ng program, imposible naman ng palitan. At saka yung transmission niya, mahirap din na i-intercept, mahirap i-clone. Kasi grabe yung kanyang mga redundant safety or safeguard features. Hindi makuklone yung kanyang machine. So ang pwede lang mag-transmit doon sa server, yun lang genuine machine at hindi yung clone. So nagtataka siya, ito yung bago kinakraft pa lang yung the very first law on automation. Pero advanced na yung system ng Amerikano. Hindi na gumagamit ng ballots at napaka-imposibleng mandaya pati sa transmission. So sabi niya doon sa congressman, sa amin dalawa, 3 kami. Habang naglalakad kami, sabi niya, bakit po hindi pinansin ng Kongreso yung presentation namin? Napakaganda. O sabi ng congressman na kaibigan ko, kaya nga namin hindi pinansin yan eh. Hindi kami makakapandaya eh. Yun yung biro na may laman. Opo. Pero dito naman tayo, sir, kasi mahaba-habang usapin din yan, lalo na itong issue ng panawagang manual recount, kasi narinig na rin natin yung pagmamatigas ng COMELEC na dapat maghain na lang ng election protest, no? Kumbaga, iba yung kanilang interpretasyon, pero meron namang interpretasyon dito na nakasaad na sa existing na batas itong magkaroon ng manual na bilangan. So nakikita nyo po naman dito sa naging resulta ng halalan, lalo na after nito ang sunod na haharapin po ng Senado ay itong impeachment, pag-usad ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo po ba na tuluyang may impeach ang pangalawang Pangulo sa bagong set ng mga senador ngayon? Actually, technically speaking, na-impeach na siya, no? Nagkaroon na ng reklamo laban sa kanya at nakaakyat na, tinanggap na ng Senado, kaya lang dinelay. January 2 daw mag-uumpisa, no? So ang para matanggal siya ay conviction, no? After impeachment, hindi ka matatanggal basta-basta kung hindi ka mako-convict ng Senate sitting as the impeachment court. So, sa tingin ko malabo na ma-convict si Vice President Sara hanggat nandiyan si Bongo, si Bato, si Marcoleta, no, tapos si Ping Lacson at saka si Soto. Sumusunod ito sa isang malaking religious bloc, hindi ko nababanggitin ang pangalan, na kaalyado ng mga Duterte. So, pag kinausap si Ping Lacson at saka si Soto nung malaking religious bloc na ito na kumakampi sa mga Duterte, baka sumunod. Hindi ko naman sinasabing susunod, pero baka sumunod si Ping Lacson at saka si Soto sa sasabihin sa kanila ng malaking religious bloc na ito, no? At si Villar hindi naman talaga masasabing kakampiyan ng mga Marcos, no? At mismo kapatid nga ni Bongbong hindi niya kakampi kay Sara eh. O sino pa yung mga ibang nandyan? Si Pia Cayetano ay kapatid ni Alan Peter Cayetano na dating Secretary of Foreign Affairs ni Digong. Siyempre, yung puso ni Alan Peter Cayetano para sa mga Duterte. At pwede niyang hatakin yung kapatid niya, si Pia, bagamat kandidato yan ni Bongbong, blood is thicker than water. Pwedeng sumunod si Pia sa impluwensya ng kanyang kapatid na lalaki, si Alan Peter. So, ang dami nito na mga hindi sigurado si Bongbong nakakampi sa kanya, no? Maging mismong kapatid niya, maging mismong tawag dito mga kasama niya sa koalisyon ng alyansa na tinatawag. So how can we now be sure, even Bongbong himself,
that these senators will garner the necessary votes to convict Vice President Sara. It has now more become impossible than before June 2. So pagdating ng June 2, sa tingin ko mukhang malabo nang ma-impeach si Vice President Sara because of what happened. O halimbawa, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, they can go both ways, no? Ang alam ko, nagpahayag nga si Bam Aquino na he may not be inclined to convict Sara. No, I don't know if the reports are accurate, pero yan daw yung sinabi ni Bam Aquino kasi binoto din daw siya ng malaking religious bloc na ayaw ko nang sabihin ng pangalan. So pag pinakiusapan si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan ng mga religious blocks diyan na pinagkakautangan nila ng loob, baka pati sila ay kumampi kay Vice President Sara. Hindi natin alam, hindi ko masasabi yan. Wala akong katibayan diyan, pero yan yung mga possibilities that cannot be discounted. At sa May 2028, ano malay natin kung magkaroon ng unity. Yun naman mga so-called Dilawan at Pink at yung Duterte group. No, kasi tandaan natin si Digong ay naging mayor ng Davao, vice mayor ng Davao, mayor ng Davao dahil kay Cory Aquino at kay Fidel Ramos. Sinabi niya yan mismo ni Digong. So pwedeng magkabalikan sila kasi dati silang magkakampi, dating kasama ng mga Dilawan si Digong pati nanay niya, best friend ni Cory. So ano malay natin sa May 2028 baka maging line-up o tandem Sara for President and Bam Aquino for Vice President or Kiko Pangilinan for Vice President. Walang imposible sa politika politics has strange bedfellows, ika nga. So, pag hindi, baka yan maisip ni Bam o ni Kiko na sila mananalo halimbawa for Vice President kung makikipag-coalition sila with Sara, yung dalawang yan ay hindi boboto para makonvict si Sara. On the contrary, boboto sila para ma-absuelto si Sara. So, yan ang mga possibility. So, kung before June 2, 2025, mahirap makuha yung necessary votes para ma-convict si Vice President Sara, this coming June 2, 2025 and beyond, ay mas lalo pang mahirap makakuha ang necessary votes para ma-convict si Vice President Sara.